ating po muling ipagpapatuloy ang kwento ng Haring David. At bago po natin yung simulan, halina po't buksan ang ating mga Biblia sa awit 86 verse 1 to 8. Sabayan niyo po ako sa pananalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin, tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, pagkat tapat sa iyo, buhay ko ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumalangin at nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong bagabag. Iyong tugunan ang aking pagtawag. Sa sino mong Diyos wala kang kawangis. Sa iyong gawain walang kaparis. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa oras na inyong pinagkaloob sa amin upang kami manandali ang makinig ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pakikinig nito, ay aming magawang may sa buhay ang aming mga matututunan tungkol sa buhay ni Haring David. At ito'y samot dalangin namin kasama ang aming inang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po atin po ipapagpatuloy ang kwento ng ating Haring David. Kung matatandaan po natin, last episode po nitong ating pagninilay, na kung saan si Haring David ay hinirang bilang hari ng mga Israelita. Sa ating pagpapatuloy tungkol sa kwento ni Haring David, atin po masisilayan kung paano niya pinamunuan ang buong Israel. Matapos hirangin si Haring David bilang hari ng buong Israel, paano niya kaya ito pamamahalaan? Tingnan po natin sa 2 Samuel, Kabanata 6, mga talata 14 hanggang 15. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipa ng mga trompeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At dahil sa kanyang patuloy na paggabay, pagpapala kay Haring David, ito'y sumayaw sa kanyang harapan, sapagkat siya ay labis na natutuwa sa pinagkakaloob sa kanya ng Diyos. At gayon din tayo. Kung maaalala po natin, no, kapag tayo ay nagagalak, tayo'y napapalundag, napapalukso-lukso at napapakanta, minsan napapasayaw pa ng sobra dahil sa sobrang kagalakan. Ganon din ang ginagawa ni Haring David. Dito makikita po natin na siya'y labis na natutuwa sa habag na binibigay sa kanya ng Diyos sa tulong. At dahil dito, patuloy siyang pinamayagpag ng Panginoon sa lahat ng bansa. At dito, tingnan po natin kung anong pagpapala ang pagkakaloob kay David. Tingnan po natin sa 2 Samuel, Kabanata 7, talata 16. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Bible text na ito, makikita po natin na napakalaking biyaya ang pinagkaloob kay Haring David ng Panginoon, sapagkat siya ang pagmumulan ng Mesiyas o ng kaligtasan, na siyang magliligtas sa buong mundo. Alam po natin kung sino ito. Ito ay si Jesus. At pagkatapos nito, mas lalo pang pinatatag, pinatanyag, pinalawak ng Panginoon ang kanyang paghahari. At matapos ang lahat ng ito, ng kanyang pagpapatagumpay sa kanya ng Panginoon, ano kaya mangyayari nung si Haring David ay nagkasala?
Tingnan po natin sa ikalawang Samuel, Kabanata 11, talata 1 hanggang 15, Kabanata 12, talata 13. Nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem isang hapon. Pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula rooy, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ni Urias, na isang Heteo. Ipinakuha niya si Batseba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan ng iyong asawa, sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad na si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Sumagot siya, ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Juda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang iyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban. Ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem. Nang araw na iyon, kinabukasan, nanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na nakasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos iwanan mo siya roon at bayaan mo siyang mamatay. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kabila ng kabilang tagumpay, pagpapala na mula sa Diyos, dito sa ating binasang Bible text, makikita po natin na si Haring David ay nagkaroon ng napakalaking pagkakasala. At dito nakita po natin na ang nagmimistulang ugat sa lahat ng pagkakaroon ng kasalanan ay ang pagiging tamad. Dahil dito sa ating binasang Bible text, makikita po natin panahon kung saan kasagsagan ng pakikidigma. At si Haring David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Dahil sa katamaran, siya ay nagkaroon ng pagkakasala. Ito ay ang pangangalo niya at ang pagpatay. Na kung saan makikita po natin mga kapatid, ang katamaran ang siyang nagiging ugat sa lahat ng mga kasalanan. Kung hindi siya naging tamad, kung sumama siya sa kanyang hukbo sa labanan, sana hindi po siya nagkaroon ng pagkakasala. Sana hindi po niya nagawang magkasala
ng pangangalunya at hanggang sa pagkakasalang pumatay. Pero dahil dito mga kapatid, napakagandang pagnilayan, napakaganda ng mensahe ng Diyos na tayo iniimbitahan niya na iwasan o lumayo sa katamaran. Huwag tayong maging tamad. Halimbawa po dito ay yung pagiging isang tambay. Kung tayo ay tumatambay lamang sa harapan ng ating mga tahanan at may mga makita tayong hindi kapuri-puri sa ating mga mata, tayo ay nakakaroon ng pagkakasala, panglalait sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, dito sa pamamagitan ng kwentong ito, sana iwasan po natin na masanay ang ating sarili sa walang ginagawa. Maging masigasig po tayo na iwasan ang katamaran para maiiwas ang ating sarili sa pagkakaroon ng kasalanan. At dito napakaganda rin pagnilayan kung saan si Haring David ay nagkasala man, pinatawad siya. Bakit? Kasi verse 13, sabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sa sinabi ni Haring David na ito kay Nathan, kinikilala niya ang kanyang sarili bilang makasalanan. At yun ang susi para ang kapatawaran ay igawad sa atin ng Panginoon. Katulad na sinabi ni Nathan kay David, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Sa pagkilala sa ating sarili bilang makasalanan, nare-receive natin ang kapatawarang iginawad sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kilalanin natin ang ating pagkakasala at humingi ng kapatawaran sa Diyos. At igagawad iyon ng walang pag-aalinlangan ng ating Panginoon. At dahil dyan, dahil sa pinatawad siya ng Panginoon, nagpatuloy ang kanyang paghahari. At ang pinagbuntis ni Betsaba na anak nila ni David ay namatay. Ngunit nang lumaon, pinagkalooban pa rin sila ng Panginoon ng isang lalaking anak. At iyon ay si Solomon. At si Solomon ang siyang papalit na katakdang pumalit kay Haring David. At nang panahon na namatay si Haring David, si Solomon ay bata pa. Napakabata pa niya na hinirang bilang bagong hari ng Israel. At ang kanyang hiling sa Panginoon, tingnan natin sa unang hari, Kabanata 3, talata 9 hanggang 14. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh, at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungan, kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiniling, kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong ama, si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At gayon nga po ang kahilingan ni Haring Solomon, sapagkat siya'y bata pa nung siya'y hirangin na bagong hari. Ang kanyang katanging-tanging kahilingan sa Diyos ay ang bigyan siya ng karunungan na unawain ang masama at ang mabuti. Kaya naman, natuwa at makikita po natin dito sa ating Bible text na binasa, kung saan nagalak sa kanya ang Panginoon sa kanyang kahilingan.
sapagkat hindi niya hiniling ang kanyang pansariling kailangan, ang karangyaan sa buhay, kayamanan o anuman na pangsarili lamang, kundi ang kanyang hiniling ay para sa ikabubuti ng lahat, para sa ibang tao. Dahil dito, katulad ng kanyang amang si Haring David, ay lubos siyang pinagpala ng Panginoon, pinatnubayan ng Panginoon habang siya'y namamahala. Ngunit, dumating din sa puntong si Haring Solomon ay nagkaroon ng pagkakasala. Ito ay yung pagkakaroon ng dahil sa kanyang pagkakaroon ng maraming asawa, siya ay nagkaroon ng pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Pagkatapos ng kanyang pagiging hari, ang buong Israel ay nahati sa dalawa. Ang unang grupo ay ang taong tapat na sumasamba sa Diyos. At ang pangalawa, ang taong pinamumunuan ng haring immoral. At dahil dito, hinayaan ng Diyos na mangyari ang lahat. Hinayaan niyang sapitin ng kanyang bayan ang lahat ng kanilang paghihirap para matutunan nila kung ano ang kanilang pagkakamali. At paano kaya nila ito malalaman? Paano nila matutuklasan na sila'y nakakagawa na ng pagkakamali? Sino ang magsasabi sa kanila? Sino ang magpapaalala sa kanila ng tamang gawain? At ito ay ating matutuklasan sa susunod na episode nitong ating pagninilay tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya po, iniimbitahan po namin kayo na huwag pong magsawa sa panonood nitong ating pagninilay tungkol sa ating ikakaligtas. Nawa, suportahan niyo po kami sa aming pag-evangelize sa lahat ng tao. Nawa po kayo din po ay maging misyonera sa ating mga kapatid. At ngayon po, bilang pagtatapos po ng ating pagninilay, tayo po'y muling mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po. By the power of God's word. His